Magandang araw at isa na ng mga makabuluhang episode ng ating Sama-Sama Tayo Kabalikat. Ako ang inyong likod, Kabalikat Victor. At kasama ko si... Yung kabalikat po, Kabalikat Cielo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. O Vic, ako'y excited ngayong araw na to ha. Kasi, you know, it's very close to our heart ang topic natin ngayon, ano? Because it is exactly the reason why PSMBFI was created. Okay? Yes. Para pangalagaan ang ating mga frontliners. Yes. Pero of course, Vic, kailangan din na alam nila, ano ba ang isang frontliner? Alam mo, Kabalikat Cielo, ang ating mga frontliner, ito yung ating mga makabagong na bayani Yes. ng ating panahon. Ito yung ating mga pulis, mga sundalo, mga nurses, health workers, Yes. mga bombero, Even security guards, yeah. security guards, oo, at barangay tanod. Yes, at ngayong araw na ito ay binalad tayo, no? Alam mo, ako'y talagang natutuwa because ilang taon na ako sa PSMBFI at kilala ko ang ating bisita ngayon. No? I really look up to him at siya ay kaka-retire lang. Pero ganun pa man, kahit na siya ay nagretiro na, no? Pero isang tawag lang natin at dali-dali siya ay narito ngayon. Kaya kami tonto talaga. So, Vic, Yes, oo, ako'y talagang privilege ako dahil matagal ko na, maraming taon ko na siyang nakasama. Kumbaga parang kuya ko na siya, parang manong ko na rin siya. 40 years na naglilingkod at patuloy maglilingkod ang former Deputy Chief PNP for Administration, ang Civil Service Presidential Lingkod Bayan Awardee 2020. Nakatanggap din siya ng Metrobank Foundation Award for Continuing Excellence in Service ng 2019. Siya din po ay isang Presidential Lingkod Bayan Awardee noong 2016 at Metrobank Foundation's Country's Outstanding Policeman o COPS. Siyempre, patagad pa ba natin? Retired Police Lieutenant General Rodel O. Sermonia. Of course, it's nice to see you again, Vic. It's been a while. Kabalikat Vic, and of course, si Madam Cielo. Magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng ating mga masisaggasig at mga mahal na kapulisan sa buong bansa. ayan, napaka-kisig, no? Ang ating frontliner. Frontliner din ang tawag sa kanya, di ba? At hindi lang yung tawag sa kanya, Genros. Genros. Yeah, Genros. Genros. Okay, General Rodel O. Sermonia. Kaya siya Genros. Sir, how are you after your retirement? Kailan ka po ba nag-retire pala, sir? Nag-retire ako early last year. So, it's more than a year already. At wala talaga akong plano na gusto kong mag-retire. Pero to continue with my 2 TV shows. Sinabi ko nga yung mga last words ko sa speech ko during my retirement na my service to the Filipino people ends when my life ends. Pero hindi ibig sabihin ako ay mamumulitiko, tatakbo. Yung 2 TV shows na lang ay sobra-sobra na para magbigay serbisyo sa kapwa Pilipino. Yung Sumbong Niyo Aksyon Agad na naging platform na sumbungan ng lahat ng ating mga kababayan. Yeah. And of course, showing true love and genuine patriotism sa ating mahal na Pilipinas, yung ating Wonderful Pinas. Isa rin yan na public service show. So, yun po yun. Pero in the middle of last year, during my retirement, may 6 na party list na nag-offer at in-invite tayo para maging nominee sila. Hanggang sa 5 days before the deadline of the filing of the candidacy last October, ay parang hulog niyang langit na in-invite ako ng pinagsama-samang frontliners ng iba't ibang sektor ng ating lipunan, nasa gobyerno man yan or nasa pribadong sektor. Ito yung ating United Frontliners of the Philippines. So, walang plano, pero sa tingin ko, it's really a calling. Kasi I think I belong to this party list. I belong to a huge representation of the United Frontliners. Yes. Actually, ramdam kita, sir, no? Kasi nga, sabi ko nga, ang PSMBFI ay ganun din ang adhikain, ano? For the welfare of our frontliners, our public safety practitioners. And, sir, you know, parang sinabi mo nga kanina, it's a calling, ano? So,
So talagang sa hinagap mo, wala talaga, hindi mo naisip na papasukin mo itong larangan na ito. sir. Dapat, kung naisip ko to, noon ko pa, di ba, na nangangampanya na ako while in the service. Yeah. Pero it's really a pure service ang ginawa natin when we were still in active service. We have engaged so much, and I was given the opportunity to be the number 2 man of the Philippine National Police, which is in charge on the moral and welfare ng ating mga kapulisan. And at the same time, naging director din po ako ng Police Community Relations na siyang naging pagkakataon natin na talagang ma-immerse natin and ma-reach out ang iba't ibang sektor ng ating lipunan na siyang kasama ng ating mga kapulisan in the maintenance of public safety and security. So having said that, sir, no, I'm sure kitang-kita mo kung ano yung mga talagang pangangailangan ng isang frontliner. Tama. Kagaya ng sinabi ko, we were able to immerse ourselves already sa lahat ng sektor. We listened to the core issues, yung mga kanilang mahinaing at reklamo. At of course, number 1 po dyan ang ating mga mahal na mga kapulisan natin na kung saan nung tayo po ay naging Deputy Chief PNP for Administration. On top of our program is the moral and welfare na siya rin ginagawa ng ating current Chief PNP ngayon. Nakikita ko naman ang ginagawa ng ating Chief PNP Romel Marbil, kasama of course nakita ko rin yung mga ginagawa ng Ladies Club sa pamumuno yan ni Mrs. Marbil. Na on top sa agenda nila ay ang pag-asikaso sa mga pangangailangan ng ating kapulisan. At syempre, hindi po yan nalalayo sa adhikain or core values ng PSMBFI, di ba? Kayo, ano ba yung tagline ninyo or slogan ng PSMBFI? Mas sigurado, mas protektado, lahat panalo. Yan. Kailangan bigyan natin proteksyon ang ating mga frontliners. Yes. Tamang recognition at protection kasi sila rin ay tinatawag natin, nabanggit nga ni Kabalikat, tama ba yan? Yes. Kabalikat Victor kanina, na kailangan ay bigyan natin ng importansya ang proteksyon at seguridad ng mga frontliners kagaya ng ating mga kapulisan. Diba? Na bayani natin araw-araw. Yes. Sabi mo kanina parang mga makabagong bayani. Makabagong bayani. Kasi ang tawag ko naman sa mga frontliners natin ay mga bayani araw-araw na nagbibigay serbisyo at sakripisyo na may dedikasyon sa puso sa kapwa Pilipino. Number 1 dyan, yung mga kapulisan natin, sundalo, at nung panahon ng pandemya, nakita naman natin ang serbisyo rin ng mga frontliners na mga medical practitioners. Magaling. Ang ganda po niyan, sir, no? Pwede niyo po ba kaming, kahit kapraso lang po, pwede niyo po ba kaming bigyan ng, a part of the plataforma po ng United Frontliners of the Philippines? Ang plataforma po natin, una sa lahat, ay hindi nalalayo sa gawain ng PSMBFI. Sinusulong nyo, number 1, insurance policy sa lahat ng mga frontliners. Napaka-importante po yun. Siguro sa kapulisan, konting gaps na lang. Maganda ang malakad ng PSMBFI. Kaya walang reklamo ang ating mga kapulisan. Salamat po. Pero, kung titignan mo po yung ibang frontliners, lalong-lalo na po yung mga security guards natin, mga volunteers, mga force multipliers, at iba pang mga uniformado sa gobyerno ay hindi po kasing ganda ng insurance policy ng kapulisan through PSMBFI, di ba? So there's still gaps that needs to be filled up. Yung iba nga dyan na frontliners natin ay wala talagang automatic na insurance policy. Kagaya po ng mga barangay tanods, barangay health workers, ang ating mga social workers ay hindi po automatiko except kung mayaman ang local government. Merong binibigay ang local government. Kaya yun po yung isa sa gagawin nating number 1 legislative agenda. Pangalawa, na gagawin natin ay yung tinatawag natin na komprehensibong healthcare program. Napaka-importante. Alam naman natin na meron tayong PhilHealth na tinatawag. Pero tayo ba? Tanungin natin ang sarili natin kung kontento ba tayo sa nakukuha natin sa PhilHealth. Kumbaga, hindi po to at par with healthcare programs ng mga ibang ahensya or mga nasa private
sector. Considering na ang kapulisan po ay laging nasa panganib ang kanilang buhay. Dapat po at par tayo, pwede ba akong magbanggit? At par ang ating healthcare program, kagaya po ng IntelliCare, MaxiCare, Caritas, na pwede tayo magpa-hospital sa mga private and medical centers, di ba? Hindi yung umaasa tayo sa ating health service. Yung health service natin ay pang-emergency yan eh. At siguro, maintenance din ng police para sa kanilang annual check-up, di ba? Pero kung may mga medyo problematic na healthcare, ay kailangan magkaroon po tayo ng access sa mga medical centers at mga pribadong hospital. Maganda po niyan, talaga, tama po yun eh. Sabi niyo nga, ang buhay ng isang pulis, especially ay laging nag-risk, no po? Laging nakaharap sa panganib. At dadagdagan ko pa, no, sa kapulisan, nakita ko na, marami ang magagandang pulisiya natin. They're actually in place already. The problem is yung implementation natin and sustainability ng mga programa natin at palisiya sa Philippine National Police. Kailangan may isa batas para kung magpalit-palit man ang liderato ng Philippine National Police ay hindi na pwedeng palitan o baguhin at hindi pwedeng tanggalin ang mga naisabatas na programa patungkol sa moral and welfare ng ating mga kapulisan. Kagaya ng yung promotions and placement, yung positioning, kailangan base po yan sa kanilang kwalifikasyon at meritocracy. Napaka-importante po yun. Kaya nalolomoral ang ating mga kapulisan kasi nandyan palagi yung palakasan system, lalong-lalo na yung pangingialam ng mga politiko. Napaka-importante po yun. Yes. At hindi lang po yun, yung quality legal assistance ng ating mga kapulisan. Ako mismo, personally, na-experience ko na magkakaso. Napakarami ko na naging kaso eh. Yung Senate, Congressional, I've experienced being summoned in the Senate and the Congress during my younger days. Pero nagtatrabaho lang tayo. Kasi these are just form of counter charges or harassment on the part of policemen just doing their job. So we need to give them quality legal assistance. So kailangan may sa batas natin yung pagdedepensa rin natin sa kapulisan. Yun po. Pakaganda ng inyong plataforma. No? And I think, sir, first time ito, no? Nagkaroon tayo ng isang party list. Tama po ba? Talagang tumingin? Marami nang nagsubok, pero hindi po pinalat. Okay. Sana po ay magkaroon po tayo ng pagkakataon para maging boses at sandigan at kakampi ninyo at protekta ninyo sa Kongreso at para maisulong ang mga batas na siyang tunay na magbibigay ng serbisyo at pagmamalasakit sa mga frontliners kagaya po ng mga kapulisan. Ayan, pakaganda, Vic, no? Anong masasabi mo? Alam mo, napakaganda ng mga programa ni Generos, Kapatikat Generos, para sa ating mga frontliners. And actually, sa akin, this is a good opportunity also na isang katulad ni Generos ang magpapasa nitong nung ating kain na ito. Because yung legacy na iniwan niya sa PNP, yun talaga, yun yung importante doon eh. You know, sir, bilang isang hindi ko tatawagin politika. Lingkod bayan na lang po. Lingkod bayan. Bilang isang lingkod bayan, importante ang integridad ng isang tao. Importante ang mga achievements. So, baka gusto po nating ipaalam lang sa ating mga hindi pa nakakaalam na ating mga viewers, no? Ayan. Ano po ba yung mga na-institutionalize natin o legacy po na naiwan ninyo sa PNP, sir? Ay, salamat at natanong mo yan. Actually, that was the last legacy that we left before our retirement. I'm very thankful that I was given the chance kasi it all started when we were summoned in the Senate. Nung nagkaroon po ng mga sunod-sunod na pagsubok ang Philippine National Police na kung saan nasangkot po sa mga maling gawain ng ating mga kapulisan sa Imus, sa Nabotas, at sa mga iba pang lugar. Siguro maalala niyo yun nung last 2024 and 2025.
So nandun po ako mismo at pinangako ko po sa Senado na gagawa po tayo ng programa bago tayo magretiro. Sabi ko, just to counter and to correct yung mga maling ginagawa ng mga mangilan-ngilan na lamang. Iilan lang yan nabibilang lang natin sa daliri natin. But unfortunately, namamagnify na nagiging negative ang buong organisasyon na gumagawa ng mabuti because of some few misdeeds ng ating mga kapulisan. Importante po dito yung public trust, yung honor at integridad ng bawat lingkod bayan na mga kapulisan. Kaya ang last legacy act na ginawa po natin, ito po yung Transparency, Integrity and Accountability Program na siyang inikot po natin sa buong Pilipinas para i-remind natin ang ating mga kapulisan sa mga existing policies natin. Hindi naman na bago ang mga polisiyan to We do not need to reinvent the wheel. What we need is, ang ginawa namin is just to reiterate, inform them na kailangan ay by heart ay alam nila itong mga existing policies natin patungkol sa Transparency, Integrity and Accountability Program. Una, yung tinatawag natin na yung Doctrine of Command Responsibility. That every commander, sabihin natin leaders sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno ay accountable sa mga maling gawain ng kanilang mga tauhan. Ganon din ang ating mga kapulisan. At that is being applied now in the Philippine National Police, di ba? It's just a matter of how we implement it well, di ba? To punish kung sino talaga ang mga nagkakamali and to make accountable yung mga commanders natin, di ba? Up to the highest RD, Chief PNP or member ka ng command group. And then ang pangalawang policy na nakapaloob sa Transparency, Integrity and Accountability Program ay yung ating tinatawag na Police Operational Procedure. Lagi po natin sinasabi yun Doon pinatawag po kami sa Senate at ang lahat po doon na karamihan ng mali ay yung violation ng Police Operational Procedures. Dapat by heart ay alam na alam ng ating mga kapulisan at inikot din po natin yan. So, yung una kong sinabi, yung Doctrine of Command Responsibility, yung Police Operational Procedure, at ang pangatlo na hindi naman bago, sinimulan po yan nung Chief PNP si Senator Bato de la Rosa, ay yung Intensified or Internal Cleansing Program natin. Or, ano bang term na ginamit niya dati? Internal Disciplinary Mechanism, di ba? Sa Internal Disciplinary Mechanism natin ay tatlo rin ang nakapaloob ng mga aktibidades nito. Yung pagiging proactive natin, di ba? Yung preventive, dapat araw-araw during yung PAISE or yung operational and educational aspect na ginagawa ng ating kapulisan ay inire-remind natin through sa ating mga kapulisan yung preventive mechanism. Pangalawa, yung disciplinary. Napaka-importante yung disciplinary. Dapat katawan kung sino man ang nagkamali at hindi sumusunod sa mga alintuntunin at polisiya ng Philippine National Police. At ang pangatlo ay yung nawala tuloy ako. Preventive, disciplinary, and restorative. Importante. Kaya, lagi kong sinasabi yun. Tatlong major policies, Doctrine of Command Responsibility, Police Operational Procedure, at yung Internal Disciplinary Mechanism natin. Sa Internal Disciplinary Mechanism, tatlo rin, Preventive, Disciplinary, at Restorative. Yan po. Napakadaling tandaan kung talagang isa puso lang ng ating mga kapulisan, basahin nila, isa puso nila para mas madali nating ma-implement. Kumbaga, parang muscle memory na siya na hindi na natin kailangang isipin. Ginagawa na natin ito automatic dahil ito ang magiging gabay natin at parang Biblia na sa pagpapatupad ng ating tungkulin bilang isang public servant. Napakaganda, sir. Kaya naman, Vic, no, yung apelidong sermonya sa PNP ay nakatatak at ang ganda ng iniwan. Maraming naiwang legacy Yes, si General Sermonia sa PNP. Lalo na ngayon, patuloy siyang maglilingkod. At alam mo ba, kabalikan siya, Sir Rodel, mula nag-umpisa ang PSMBFI,
more than 2 decades ago, hanggang ngayon, patuloy na miyembro si General Sermonia ng PSMBF. Siyempre, sino man po ito ng ating visionary founder na walang iba po kundi kapamilya rin natin kasi bayaw po natin at parang tatay na po natin. Kung maalala nyo, si late General Guillermo de Mondon. Siya po ang ating founder, a visionary leader. Wala po tayong insurance or PSMBFI kung hindi po nila naisip ito. Yes. At maraming salamat sa inyong lahat. At siyempre, lalong-lalo na, congratulations pala sa bago niyong presidente. Napakagaling na opisyal. Siya po yung pumalit sa akin na Deputy Chief PNP for Operation. Tama po yun. Okay. Operation. Parang hindi niya inabot ang administration eh. Di ba, siya na ngayon ang bago niyong presidente. Yes. Si General Mike Dubria. Congratulations. At I know that the PSMBFI is in good hands under the leadership of General Dubria. Ayo Yeah. naman. We're really looking forward po talaga no, sa leadership ng aming bagong president ngayon, na si Sir Dubria. Sir, alam ko na napaka-busy mong tao talaga at kami tuwang-tuwa na napagbigyan mo kami ngayon. Pero hindi kami namin ikaw papaalisin ng hindi ka makakapag-iwan ng isang advice or mensahe sa ating mga frontliners dito sa ating bansa. Ano po ba yung iyong masasabi at may papayo sa kanila? Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat. Una sa lahat po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng frontliners natin, mapasundalo, police, o sino mang mga uniform personnel, sa ating mga security guards, sa ating mga medical practitioners na nung kasagsagan po ng pandemic ay nandyan sila. Pero after the pandemic, talaga naman, ang lahat ng frontliners ay tinatawag nating bayani araw-araw na siya nagbibigay serbisyo at sakripisyo sa kapwa Pilipino. Napakarami nyo po, kagaya ng mga nasa barangays natin, ang ating mga nasa laylayan, nasa kalsada, actually yung mga toda drivers natin, mga tindera sa palengke, mga workers natin sa factory, construction workers, ay lahat po yan ay mga frontliners. Kasama po dyan ang mga empleyado ng PSMBFI. Yes, of course. Kasi kayo po ay nagbibigay serbisyo araw-araw din sa kapwa frontliners. Yes. So saludo po ako sa inyong lahat. Nandito po ang inyong lingkod, retired General Rodel Sermonia, but not yet tired, di ba? Na siya pong magiging tulay na sandigan at boses ninyo. Kung tayo po ay papalarin na magapunta sa Kongreso, ay magbabalangkas po tayo ng mga mas maayos pa na mga pulisiya at batas para may itaas pa ang antas at moral ng bawat frontliners. Lalong-lalo na po yung ating mga mahal na kapulisan dahil nagserbisyo at galing po ako dyan ng almost 40 years. Wow. Yan. So, sa aking pong huling mensahe para sa inyo, ito na po yung pagkakataon natin. Mahirap po ang laban kasi tayo po ay sa tingin ko, ako lagi kong pinagmamalaki ng United Frontliners of the Philippines 113 po sa Balota ay ang tunay na party list ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po yung ating mga frontliners na ang tawag natin ay bayani araw-araw. Hindi po tayo party list ng mga bilyonaryo, ng mga kontratista at ng mga negosyante. Lalo't hindi po tayo party list ng mga political dynasty at mga left-leaning organizations. Ito po ay ang tunay na party list na magbibigay ng tunay na serbisyo para sa lahat po ng frontliners, lalong-lalo na po sa mga kapulisan. So, huwag po natin kalimutan, isa lang po sa Balota, 113 po. O para mas madali nating matandaan, 1 God, 1 country, 3 islands, at may bonus pa with a 3-star general at your service. Wow. Salamat po. Saludo po ako sa lahat Napakaganda ng naman. ating kapulisan at lahat ng ating frontliners. Maraming salamat din sa ating kabalikat Victor at kabalikat Cielo. Yes, maraming salamat. Napakaganda nun, Jen Ross. Yeah. Di ba? 113. Gusto ko yun, sir. 1 God, 1 country. 1 country, 3 islands. May bonus pa. May bonus pa, 3-star general. At your service. Napakaganda. Wow. Sobrang ganda nitong ating episode na to. And again,
makabuluhan. Katulad ng sinabi ni Kabalikat Victor kanina, because we talked about the heart of our service, the frontliners. Yes. And wala nang ibang pwedeng mag-represent ng mga frontliners sa Kongreso kundi si Generals, the 3-star General. Yan. Maraming salamat, sir. At talagang taus-puso po ang aming suporta sa iyong adikain dahil alam namin ito yung makakabuti, especially sa ating bansa. Ano po? Because sa dami-dami ng mga tragedies, mga nangyayari, ang ating mga magigiting na frontliners ay laging nandyan. Sila ang unang-una na nandyan, kaya nga they are called frontliners. Diba? Calamities and disasters. Yes, calamities and disasters. Mga pagsubok araw-araw. Yeah. Kaya yung adikain ninyo na alagaan ng mga frontliners na talaga namang napakagandang adikain po niya. Okay, Vic? Yes, oo. Kaya sabi nga natin, nagpapasalamat tayo. 40 years na lingkod bayan at patuloy na maglilingkod ang ating kabalikat at ang ating kaibigan na tunay na maasahan, Police Lieutenant General Rodel O. Sermonia. Maraming salamat, sir, sa Thank you. pagbisita dito Salamat. sa PSMBFI. Thank you. Thank you, sir. Okay, at sa ating Saludo ako Yes. lahat na sa ating kapulisan. Yan. At sa ating mga viewers, maraming salamat po sa inyong panonood ngayong araw na to. At muli po ay iimbitahan namin kayo sa ating susunod na episodes. Yes. Ako po ang inyong kabalikat Cielo. At inyong kabalikat Victor, At kami po ang nagsasabing, sama-sama tayo, kabalikat.